Isang pinagpalang magandang Miyerkules ng umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti po tayong lahat na kalagayan. Babasahin ko po ang sinasaad sa Pahayag 5, versikulo 6. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay pero nakatayo sa pagitan ng dalawang mga namumuno at ang tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Meron itong 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang 7 espiritu ng Diyos. Ipinakikilala sa Pahayag 5, versikulo 6, na taglay ng 7 espiritu ng Diyos ang 7 mata ng kordero na sinasabi na sila ay isinugo sa lahat ng panig ng mundo. May 3 posibleng interpretasyon sa 7 espiritu ng Diyos. Ang una, simbolo sila ng banal na espiritu. Ginagamit sa Biblia, lalo na sa aklat ng Pahayag, ang numerong 7 upang tukuyin ang pagiging ganap at perpekto ng Diyos. Kung ito ang kahulugan ng 7 sa 7 espiritu ng Diyos, hindi ito tumutukoy kung gaano rin ang 7 iba't ibang espiritu ng Diyos. Sa halip, tumutukoy ito sa perpeksyon at pagiging ganap ng Diyos. Ang ikalawang interpretasyon ay tumutukoy sa 7 espiritu ng Diyos, sa 7 anghel, posibleng ang mga serapim at kerubin. At ang ikatlong posibleng interpretasyon ay base sa Isaiah 11, versikulo 2, na kung saan sinasabi at ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya. Ang diwa ng karunungan at ang kaunawaan, ang diwa ng payo at ang katibayan, ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon. Maaaring ito ay ipaliwanag sa 7 espiritu ng Diyos. Number 1, espiritu ng Diyos. Ikalawa, espiritu ng karunungan. Pangatlo, espiritu ng kaunawaan. Ikaapat, espiritu ng diwa ng payo. Ikalima, espiritu ng kaalaman. Pang-anim, espiritu ng katibayan. At ang pang-7, espiritu ng takot sa Panginoon. Yan lang po. Marami pong salamat. Hanggang bukas. Paalam!